pag-uusapan natin ang tungkol sa land ownership in the Philippines under the Americans. So, di naman lingid sa ating kaalaman, sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pagmamay-ari ng lupa isang napakahalagang aspeto ng ekonomiya at ng ating lipunan. The American administration recognized landlessness as key cause of social unrest. So, sinasabi lang diyan na napansin o na-recognize ng mga Amerikano na ang isang ating problema dito sa Pilipinas ay yung kawalan ng lupa. Aim to increase small landholders and distribute land to Filipino tenants and farmers. So, dahil doon, sinikap ng mga Amerikano na kumbaga nagawa sila ng mga patakaran na kung saan ay makatutulong sa mga Pilipino, especially yung mga magsasaka na magkaroon ng sarili nilang mga lupain. Ito yung mga key policies or yung ginawa na batas o pinatupad ng mga Amerikano noon. So, yung una yung Philippine Bill of 1902. Ito ay, kumbaga, ito ay ang isang pribadong individual lang daw ay pwedeng or maaring magkaroon ng 16 hectares na lupain. Tapos yung mga korporasyon ay pwedeng magkaroon ng mga 1,024 hectares na mga lupain. Then yung mga Amerikano ay inaalaw din na magkaroon ng sarili nilang agricultural land. Pangalawa is yung Land Registration Act or yung tinatawag na Act number 496. So, dito, inintroduce yung torrent system. So, yung torrent system is ito yung sistema na kung saan matutugunan yung mga, kumbaga yung mga kawalan ng mga titulo ng mga lupa. Homestead Program of 1903 enabled tenants to acquire up to 16 hectares of farmland, initially focused on northern Luzon and Mindanao. So, sinasabi dito na yung pinahihintulutan lamang na sa isang agricultural na negosyo ay maaari lang magkaroon sila ng 16 hectares ng bukurin na hindi yun, yung 16 hectares, kumbaga hindi nabababa sa 16 hectares. Then yung kumbaga na-limit or nilimitahan yung mga lugar sa Ilagang Luzon at Mindanao. Challenges and limitations. Una yung limited access and affordability. Land reform mainly benefit those who could afford to buy and register land. Kumbaga, mabebenepisyuhan lang yung mga, kumbaga yung may mga pera na may kayang bumili ng mga lupa at magpa-register. Friar lands distribution. Not all friar lands were given to landless farmers. Many were sold or leased to American and Filipino interests. Lack of support mechanisms. Farmers received land but not additional support, leading many to return to tenancy. Sinasabi din yung kumbaga ay yung mga syendero na mayayaman is binili ng sabilitan or inangkin yung mga lupa ng mga magsasaka na kung saan ay
kumbaga yung mga magsasaka may utang dun sa mga mayamang tao is dahil sa hindi nila yun mabayaran, yung lupa na kinuha. Then, sinasabi din dito na yung sistemang ipinakilala ng mga Amerikano ay nagdulot pa ng mas maraming lupang napunta sa ilalim ng mga tenancy and disposition. Wealthy hacienders often reclaim land from the farmers. So, dahil doon nagdulot ng malawakang pag-aalsa yung mga magsasaka tulad ng Colorum at Sakdal Appraising sa Luzon. Impact and peasant uprisings. Increased tenancy. The American system led to more lands under tenancy. Yun ang sinabi ko kanina. Mas, kumbagay, yung sistemang iyon ng mga Amerikano is mas kumbagay nagpahirap sa mga magsasaka. Peasant uprisings. Widespread unrest such as the Colorum and Sakdal uprising in Luzon, nasabi ko na kanina. Millenarian movements. Many peasants turned to movements promising change through militancy. So, ayun. Paliwanag ko na rin yun. Commonwealth efforts. So, doon lumala nung panahon ng Commonwealth, mas lumala yung sitwasyon. Kung saan mas dumami yung mga pag-aalsa ng mga magsasaka at lalong lumala ang relasyon ng mga may-ari ng lupa at ng mga kasama. So, dahil doon, nagtatag si Pangulong Quezon, President Quezon Social Justice Program aimed to purchase and redistribute haciendas, creation of NARIC and NLSA for agrarian reform, continued homestead program with limited success. So, sinabi dito na nilikha ang National Rice and Corn Cooperation o yung tinatawag na NARIC upang mag-assign ng mga pampublikong tagapagtanggol para tulungan ang mga magsasaka sa kanilang mga laban sa korte para sa kanilang mga karapatan sa lupa. Thus, itinatag ng Court of Industrial Relations para maglitis ng mga hidwaan sa pagitan ng may-ari ng lupa at kasama. Pinagpatuloy ang homestead program sa pamamagitan ng National Land Settlement Admission o yung NLSA. Then, pagkatapos noon, sinabi rin dito na nabigo daw yung mga pagsikap tungo sa reforma sa lupa dahil sa kakulangan ng budget para sa programa ng settlement at malawakang pag-aalsa ng mga magsasaka. So, dumako tayo sa conclusion. Una yung limited success. American land reforms did not significantly improve land ownership issues. Accessibility remained limited to affluent individuals and businesses. So, sinasabi lang diyan na yung sistema daw ng mga Amerikano noon is hindi gaanong nakatulong sa pagpapabuti ng mga isyu sa pagmamay-ari ng lupa. Dahil naging limited lang yung pag-access sa mga mayayamang individual at mga businesses. Increased disparity. Social unrest and uprisings continue due to
unresolved land issues. So, nagpatuloy daw yung kaguluhang panglipunan at pag-aalsa ng mga magsasaka dahil sa hindi hindi pa nare-resolve ang mga issues sa lupa. Interruption by World War II. World War II halted further reforms and interventions. So, ayun. Dahil dun sa nahinto ang ikalawang digmaang pandaigdig. At saka yung mga karagdagang reforma at interventions. Long-term impact. The foundation for future agrarian reforms was laid, but challenges persisted. So, ang mga sinasabi lang din ay yung mga pundasyon para sa mga future agrarian reforms ay naitatag. Ngunit yung mga challenges ay nanatili pa rin nandoon. Natin is yung post-war interventions toward agrarian reform in the Philippines. So, agrarian reforms under kay President Rojas. So, Republic Act number 34. So, sinasabi lang diyan na nagtatag ng 70 hanggang 30 sharing arrangement between dun sa tenant and landlord. Then, sinabi rin diyan na binawasan yung interest ng mga utang sa mga utang ng mga magsasaka or ng mga landowners to tenants sa 6% or less or mas mababa pa. Efforts to redistribute hacienda lands with limited success. Kumbaga, sinubukan naman dito sa kay President Rojas na mag-distribute ng mga or magbigay or magpamahagi ng mga hacienda pero limited lang. Kumbaga is nagkulang pa rin sa suporta para sa mga maliit na mga magsasaka. Agrarian reforms under President Quirino and Magsaysay. President Elpidio Quirino established Land Settlement Development Corporation o yung tinatawag na LASIDECO. President Ramon Magsaysay naman is created National Resettlement and Rehabilitation Administration na tinatawag na NARA. Push for genuine land reform and legislative support. So, ito muna tayo. Balik muna tayo. So, sinasabi dito na yun sa kay Magsaysay ay wait pala. So, yung kay President Elpidio Quirino, so, itinatag yung LADESCO, kumbaga is para pabilisin at palawakin ang resettlement program para sa mga magsasaka. Tas iyon naman ay naging NARA noong panahon ni Pangulong Magsaysay. So, yung hakbang na ginawa ni Ramon Magsaysay is yung una isinikayat yung mga kongreso na magpasa ng batas para mapabuti ang reforma sa mga lupa. Then, dito rin papasok yung Republic Act number 1199 o Agricultural Tenancy Act. So, ito yung sinasabi dito na proteksyon sa mga karapatan ng mga
Plus, yung paglikha ng Court of Agricultural Relations para sa seguridad ng mga tenancy at pagresolba ng mga alitan. Yung pagtatatag ng Agricultural Tenancy Commission ay para sa mga problema sa tenancy. Yung pagtatatag naman ng ACCFA para sa mga pasilidad ng warehouse at tulong sa pagmimerkado ng mga produkto ng magsasaka. So, yung pagtatatag naman ng Agricultural and Industrial Bank para sa mas madaling pag-a-apply ng mga lupa. Yung NARA naman is sinasabi lang na ito ay ang purpose niya ay pinabilis ang resettlement program at pamamahagi ng mga lupain sa mga walang lupang mga magsasaka. Ito na pala yung sinabi ko kanina. Okay, discuss ko. So, yung challenges and progress naman tayo ng agrarian reform. So, yung isang challenges doon is yung kulang sa pondo at yung support mula sa government. Tapos yung hindi daw lubos na nakikipagtulungan yung mga nagmamay-ari ng lupa. At kumbaga parang mga pinunan nila yung mga programs. Yung progress naman is yung NARA, Accelerated Resettlement and Land Distribution. So, yun na nga yung sinabi ko is yung NARA is pinabilis niya yung settlement program at saka yung pamamahagi ng mga lupain sa mga walang lupa na magsasaka. Yung Republic Act number 3844 is yun ay sa ilalim ni President Diosdado Macapagal. Significant advancement in land reform effort. So, kumbaga malaking hakbang sa reforma sa lupa sa pamagitan ng Agricultural Land Reform Code. Thank you.